Hello mga tao. It is me, Apple with me, and welcome back dito sa ating gold farm kung saan naiwan ko yung sarili kong nag-AFK accidentally. Kaya tingnan nyo, dami nating levels bigla. Hey, yes! Welcome back to Calzones! Yes. So ito, ang dami nga natin levels kasi naiwan ko naka-on yung gold farm. At tingnan nyo yung chest natin dito. Buti di siya nag-overflow. Wait, bakit may swords dito? Wait. Naka-item filter yung gold nuggets dito. Paano nakapasok yung swords dito sa chest na to? Nope, di ko gets ko ano nangyayari dito. Kung tingnan naman natin yung chest dito, empty sila. Yung tinatapon ng ating super high-tech basura system. Yung mga basura items tulad ng gold swords na yon. But nandito tayo sa gold farm ngayon dahil kukuha ko ng maraming gold sana, maraming gold blocks para makagawa pa ng mas maraming beacons. And medyo nasa endgame na tayo, di ba? And gusto ko gumawa ng maraming beacons dahil ito yung parang endgame ngayon. Oops! Nakakuha natin basura. So yeah, look at our super fancy basura system. Yes. So yeah, gusto ko ng maraming beacons. So yung big plan natin para sa araw na to ay gagawa tayo ng, look at our beautiful gold blocks. Yes. Gagawa tayo ng Wither Skeleton Farm. So pupunta tayo sa Nether ngayon dahil what is that flight? Ang labo. Okay, ito. Pupunta na tayo sa Nether Fortress natin dahil may mga changes akong ipapakita sa inyo doon na hindi ko na pinakita sa ating last episode. Pero bago tayo pumunta doon sa Nether Fortress, magbabaon tayo ng isang sunflower over here. Look at this. So habang naglalakad ako papunta sa ating Nether Fortress, magpa-flashback tayo sa last episode sa mga changes na ginawa ko doon sa Nether Fortress. Wow, medyo black and white na yung kulay bigla. Ibig sabihin nasa flashback tayo ngayon. At yung gusto ko ipakita dito ay ginawa kong Haze 2 Beacon, yung isa sa mga beacons natin para meron tayong ikita nyo dito, the insta-mining effect. And yung paborito kong activity which is mahulog sa lava. Wow, ang galing naman. Buti na lang meron tayong mga fire resist potions and ender pearls. Pero yung dahilan nga na ginawa kong Haze 2 Beacon, yung isa sa mga beacons natin ay para mabilis ako makakuha nitong mga nether bricks dahil gusto ko palakihin yung isa sa mga tulay things dito sa Nether Fortress. Yung naisip ko kasi dito ay kapag mas malaki yung area kung saan pwede mag-spawn mga mobs, baka mas marami tayong mga wither skeletons na makikita o makukuha at mas maraming chances para makakuha ng wither skeleton skulls. Pero mali pala yun. Hindi ganun yung spawning mechanics ng wither skeletons dito sa Minecraft Bedrock Edition. Wow, look at that. Bumalik na yung kulay. Ibig sabihin tapos na yung flashback at ito na yung update sa ating parang extended area dito sa Nether Fortress natin. Nakikita nyo dito. Nilagyan ko ng slabs yung ibabaw ng mga spawnable blocks, yung mga nether bricks dito sa tulay natin na ito. And nilagay ko tong mga slabs para ma-prevent yung pag-spawn ng mga mobs. May giant baboy dun. Kailangan natin ng slabs dun. Itong mga slabs nga, pine-prevent nila yung pag-spawn ng mga mobs sa ibabaw nila. And natutunan ko na dito sa mga Nether Fortress merong very specific blocks lang kung saan pwede mag-spawn yung mga wither skeletons. So kung i-prevent natin yung mob spawn sa lahat ng blocks except doon sa blocks kung saan pwede mag-spawn yung wither skeletons, edi marami tayong wither skeletons na makukuha at hindi mga basurang mobs tulad ng blaze or mga zombie pigs. Joke lang, zombie pig, hindi ka basura, you're beautiful. Wow. So ito, para mas mag-gets nyo pa yung pinapag-usapan ko about yung very specific locations kung saan pwede mag-spawn yung mga wither skeletons, pupunta tayo sa isang creative mode backup copy ng ating world over here dahil gumamit ako dito ng command blocks para mahanap yung blocks kung saan pwede mag-spawn yung wither skeletons. At ito, natutunan ko lang to from Silent Whisperer sa kanyang wither skeleton farm tutorial. Link in the description. Ito. Kita nyo yung command blocks over here and dito kita nyo yung mga white wool na yan. Ibig sabihin, dyan lang pwede mag-spawn yung mga wither skeletons. So, makikita nyo dito, medyo maraming mga maraming mga white wool. At ito, yung glass na to, ignore nyo yan. Hindi natin gagawin yung area na yan dahil mas malaking effort yan. Mas maraming areas na kailangan is-spawn proof. So, ito na lang yung gagamitin natin, yung bridge na ginawa natin dito. Dahil, mas madali siya is-spawn proof. Kita nyo dito, ang laki ng open area dito. Ang laki ng space na walang pwede mag-spawn na mobs. So, lahat ng mga mobs, dito lang sila sa bridge natin mag-spawn if ever. At yan lang yung kailangan natin lagyan ng slabs. Yan lang yung kailangan natin is-spawn proof. So, ito. Kita nyo yung ating mga white wool dyan. Ibig sabihin,
na-detect ng ating command blocks na dito pwede mag-spawn yung wither skeletons. At itong very specific white wool blocks na to yung gagamitin natin para sa sarili nating wither skeleton farm. Sobrang useful talaga tong command blocks na nakita ko from Silent Whisperer. At check out nyo nga yung, yung tutorial video niya para mahanap nyo yung sarili nyong mga spawnable wither skeleton spots sa inyong mga nether fortresses. Oh, look at that! We are back sa Calzones. Natapon ka na naman helmet ko. Paano nangyayari to? Excuse me. Pero yeah, ito na nga tayo back sa realm. And tingnan nyo yung lava na yan. And also, yung ating mga spawn spots, yung white wool dun sa creative world natin. Ito na siya. May wither rose na siya sa spot na yon. At linagyan natin ng glass at ng mga buttons sa paligid nila. And actually, dito naging importante yung isang sunflower natin na dinala mula sa ating base dahil kailangan natin malaman kung nasaan yung north at yung west side dahil doon natin ilalagay yung glass natin sa tabi ng ating wither rose. So itong sunflowers, 'di ba, nakaharap sila lagi sa east, which is ayan, so north pa diretso diyan. Kaya ito, glass natin nasa north at west. So yung ating AFK spot somewhere dito sa taas, hindi pa ako sigurado kung saan exact. But baboy, giant baboy, ano yan? So gusto natin yung AFK spot natin somewhere dito sa taas, medyo malayo sa ibang blocks. Ayun actually may mga nagsispawn pang giant baboy doon, so lalayo tayo doon. Gusto kasi natin lahat ng mga mob spawning makoncentrate dito sa slabbed area natin at sa area na sinetup natin para sa ating wither skeleton spawn spot. So lalayo tayo dyan sa direction na yan dahil baka pwede pa mag-spawn mga ibang mobs dyan. And oo nga pala yung reason rin na gumagamit tayo ng wither rose dyan sa spawn locations ng ating mga wither skeletons ay dahil nape-prevent daw nila yung pagsuspawn ng mga ibang nether fortress mobs. So walang magsuspawn na blaze o na normal skeleton dyan sa wither rose natin. Mga wither skeletons lang. Pati zombie pigs yung pwede mag-spawn dyan. And yung reason na may glass tayo dyan sa spawn spots ay dahil for some reason nape-prevent daw nila yung pag-spawn ng zombie pigs. So ito, clear out muna natin yung mga withy skeleton. Withy skellies. Pwede pa natin pagandahin yung farm na to. Kaya magsaset up ako ng way para i-automate ito. So lalagyan natin ng trident killer dito sa ilalim ng storage system. Wow, look at that! Nahulog ako. Ang galing naman nun. Buti na lang. Lagi ako may baon fire resist potions dito. But ito nga, dahil nga nagawa na natin lahat ng hard parts dito sa pagsasetup ng ating wither skeleton farm. Nag-drop siya ng skull. Naisip ko na mag-setup na lang ako ng trident killer dito na lang sa ilalim. At maglalagay rin tayo ng normal piglin somewhere dyan sa taas ng butas na to para ma-attract yung mga ating wither skeletons papunta sa loob ng ating magical wonderful butas kung saan naghihintay ang ating trident killer and item storage sorter thing. And ito, super fast montage ng pagbibuild ng ating Trident Killer. Wala namang anything special sa Trident Killer na to. Ito yung usual Trident Killer na ginagawa natin. So, hindi ko napapakita kung paano siya binibuild. And ito na siya, tapos na agad. Wow, magic of editing! Tapos as usual, lalagay tayo ng hopper minecart dito sa ilalim para makuha yung mga drops dun sa taas. And isa-setup natin yung super simple item filter na to na ginagawa natin usually. So, dyan yung bones dito, yung mga wither skeleton skulls, and then mga basura items matatapon dito sa sa apoy na to. Baka yung coal din actually gusto natin gawa ng item filter. Pero for now, yan, yung mga stone swords at whatever dyan sila mapupunta. And then, kailangan lang natin tanggalin yung mga torches dito sa ating AFK area para pwede mag-spawn ulit mga mobs dahil gusto natin ng piglin na ilalagay natin dyan sa ibabaw ng ating butas. And look at that, meron ng piglin ngayon. So kukunin natin sila with our boat. Actually, isa lang yung kailangan natin. Kaya ano siya, boat with chest. Yes, so isa lang yung makukuha nating mob. And hihilahin natin yung boat na yan with our tali over here papunta dun sa ibabaw ng butas natin. At sana masushoot natin siya dun sa ibabaw ng glass panes na yun. Medyo mahirap siya. Kailangan natin siya ibaba dito. And then, magiging bouncy boy siya. Look at malalaman yung tsura. Yeah, yun. So, medyo mahirap to. Ito siguro yung mahirap na part dito. Kailangan natin maglagay ng boat sa ibabaw ng glass panes dyan. Tapos makikita nyo dito, sobrang nagwa-wild na yung pagbabounce ng ating piglin sa boat niya at nasira yung ating tali. Oh, nako! Na-damage pa siya dun sa boat. So, yeah, ito yung medyo mahirap na part. Medyo risky din. Baka mapatay natin yung ating piglin. Kung di tayo maingat, okay, ibahin natin yung strategy natin dito ng konti. Gagawa ko ng stairs pataas at papakawalan natin yung piglin na to. Oh, wait, nasan yung boat? Kailangan ko ibaba yung boat. Ito, okay. Stone sword tapon. Oh, aray, sakit.
taas tayo dito. Oh, ito. Okay, lagay tayo ng boat dito. Excuse me, ba tayo niya tumaas? Hoy, for some reason, nahirapan ako paakyatin itong piglin na to. Nagkaroon pa ng hoglins. Delikado yan. Baka patay nila. Oh, yung piglin natin. Layo kayo dyan. And yun, sa taas. Dumadami na silang mga mobs. Hoy, taas ka na dito. Ang daming problema. Kailangan niya itong specific piglin na to. Naka-name tag kasi siya. So, ito, daming piglins. Nope. Alas ka dyan. Ay, ayun. May piglin tayo sa boat. Wait, ito ba yung piglin natin? Ayun, naka-name tag siya. Oy, ano ba yun? Ang dami nyo. So, okay na sana tayo dito eh. Ayusin ko na lang yung last glass pane na to. Look at that! Nasusunog yung boat dahil sa blaze. Pwede pala mangyari yun. And actually, di ko lang kung saan nanggaling yung blaze na yan. So, medyo kailangan pa natin ayusin yung spawn proofing natin. And ito, yung last glass pane natin. And I think medyo off-center pa rin tong piglin natin. So, hilahin natin. Nice, gentle hila. Okay na yun. Okay, good luck dyan. Aray, ano ba? Okay, so napansin ko na gumagana na ata yung ating farm. Ayun, pumupunta mga wither skeletons doon. Pero makikita nyo rin na nasa stock sila dyan minsan sa ilalim. So, i-clear out natin yung ibang slab sa ilalim ng boat ng ating piglin. At lalagyan na lang ng buttons over here para mas malaking space, mas madali makapasok yung mga wither skeletons natin dyan sa butas sa Trident Killer. And ito, mukhang gumagana na yung ating wither skeleton farm. Kita nyo sila, nahulog sila sa wonderful butas natin of wondrous wonders. Yes, kita nyo, sobrang saya nila dun sa loob ng butas. And, well, minsan may mga wither skeletons na masyadong malayo. Kita nyo dyan sa may right side. Ngayon niya lang na-detect yung piglin natin. Pero, yung mga ganyang skeletons, okay lang. Eventually, naglalakad sila palapit sa ating Trident Killer. So, ito, simple test lang sa rates ng ating farm. Kita nyo, may 2 wither skulls sa item filter natin dyan, at mag-AFK ako ng mga 20-ish minutes, and ito, pagkabalik ko after 20-ish minutes, makikita nyo may hoglin sa loob ng butas. For some reason, di ko alam kung saan nanggaling yan. Well, yung importante naman ay okay yung piglin natin dito sa gitna. Oh, look at that, nag-drop siya ng skull, thank you. So ito, tignan natin kung ilang skulls yung nakuha natin after mga 20 minutes. 20 skulls. So nakakuha tayo ng 18 skulls. Dalawa yan kanina eh. So yeah, 18 skulls after mga 20-ish minutes. Okay lang yan siguro. Lalo na nag-AFK lang tayo dito. So nagkaka-skulls tayo kahit minimal effort. So ito, lalo pa ako nag-AFK dito for more skulls, at makikita nyo meron tayong mga wither skeletons dyan. Dami nila, yes. And dito sa baba actually may mga konting changes tayo. Gumawa ko ng another item filter dito para sa coal. Yes, nakakakuha na tayo ng coal, or natatago na natin sila. Ito mga bones natin, at ito yung ating wither skulls. Pero yung importante dyan, hindi lang yan 16. Ito, 41 na sila dyan eh. Kailangan kasi 41 skulls yung nasa item filter natin bago sila mapunta dito sa chest automatically. So, yeah, medyo madami na yung skulls natin. And dito sa ating chest dito, importante na nilagay ko rin yan dyan dahil makikita nyo, minsan hindi lang puro basura na pupunta dito sa basura chest natin. Minsan ito, merong mga skulls pang napupunta dito for some reason. So, hindi ko ginagawa ng automatic. Tinatapon ng ating dropper dito lahat ng mga basura natin sa lava. At ngayon na marami na ulit tayong wither skulls, oras na para sa wither cheese. Kaya nandito ulit tayo sa spot sa bedrock level ng nether kung saan pwede natin i-cheese yung wither. Napakita ko yung method na to sa last episode natin. Check it out kung gusto nyo makita kung paano natin ginagawa to. And dito, pwede natin pagsabay-sabayin mga ilang withers, at makikita nyo, medyo humihirap yung paglalagay ng mga bagong withers dito, bagong soul sand, dahil paminsan-minsan, ayun na, nadadamage tayo, nasisira nila rin yung mga ibang blocks na nalagay na natin, and medyo masakit rin yung damage nila kahit may bedrock sa tabi natin. Pero worth it lahat ng efforts natin dahil kita nyo yung kalokohan na to. What is that? Ang dami nila dyan, nagpa-party sila doon. Sobrang ingay pa niyan. Sobrang binabaan ko na yung volume natin. But ito na yung last wither. Tapos yung mga nether stars natin, nandito lang silang lahat. Yes, look at this. Ano yan? 5 nether stars. Wow, very good, very good. And ito isa pang nether star over here. Muntik ko na siya ma-miss. Alam ko kasi meron tayong 18 wither skulls nun na ginamit. So, 6 dapat o 6 yung natin dyan. Nether stars. But, oh, look at this. Binigyan nila tayo ng delicious yummers din. Lakas kasi ng explosions nitong mga wither. Hey, tingnan nyo to. Nasa loob ako ng hopper dito sa storage system natin sa ating wither skeleton farm. Ewan ko kung paano nangyari to, pero stock ako dito sa loob. Nag-login na ako at nandito na ako bigla. So ito, kumuha ako ng mas marami pang skulls. Meron na tayong 51 wither skulls pa. At ito, meron na tayong 8 nether stars. Ano gagawin natin sa ganyan karaming stars, sa ganyan karaming beacons? Ewan ko.
Pero dahil di ko na rin alam kung ano gagawin ko sa maraming wither skulls natin, susubukan ko na lang yung ating wither cheesing method dito sa overworld, sa bedrock level natin, dito sa underground mines namin, sa strip mine namin. So gagamit ako ng TNT para ma-clear out yung mga blocks dito dahil gusto ko makita yung maraming bedrock para mahanap yung specific formation na kailangan natin para magawa itong wither cheesing method. Pero dito ko na-realize na parang mahina yung explosions ng TNT dito sa Deep Slate. Kaya pumunta na lang ako sa creative mode dahil ang tagal ko na nagpapasabog dun sa Deep Slate level at wala pa akong nakikita masyadong bedrock. So, itong location yung nahanap ko. Kasya yung wither natin dito. Kita nyo, i-set up natin yung soul sand, yung wither skulls dito. So, masaspawn natin yung wither dyan. At dito sa may kanan niya, sa east side, sa direction kung saan nakaharap yung sunflower natin, dito mapupunta yung wither natin, 'di ba? So dapat may malaking grupo tayo ng bedrock diyan para ma-suffocate siya. So ito, kung i-test natin, makikita natin na ayun ayun, stock siya at malalaman natin na gagana to dahil yung ulo niya nasa loob ng bedrock. Ibig sabihin yan, nagsusuffocate siya. So ito na tayo back sa Calzones Realm. Ito yung location na yun na nahanap natin sa creative mode sa backup world natin kanina. So isa-set up na lang natin yung ating mga withers dito at magpa-fast forward tayo dahil susubukan ko pagsabay-sabayan ulit yung maraming mga withers dito. Pero makikita nyo, mas humihirap talaga siya pag dumadami na yung mga wither natin dahil yun na natutulak tayo. Minsan nasisira pa nila yung mga ibang blocks na nalalagay na natin. Pero ito, habang naghihintay tayo mag-suffocate lahat ng mga withers natin dyan, explain ko rin, isang important thing pag pinuspawn nyo yung wither, kailangan walang space, walang blocks dito sa spaces na yan, sa T-shape ng ating wither. So, for example, dito sa spot na to, kung pag ganito yung setup natin ng, pag ganito yung setup ng ating soul sand sa wither natin, hindi yan gagana dahil may bedrock dyan. I think, ganun yun. Actually, gusto nyo i-experiment. Subukan natin to. Ito. Hintayin natin mamatay ang ating mga withers. Ito, kunin natin yung nether stars and then, gawin natin yung ating experiment over here. So, okay, natakot ako doon ng konti. But, tama ako, yes. So, as long as may block dito na nakaharang sa T-shape natin sa spaces, dun sa T-shape ng ating soul sand, hindi masaspawn ng maayos yung wither. But, yeah, yun na yun. And yeah, yun na yung ating episode for today, guys. So, medyo technical yung episode natin ngayon, no? Maraming pag-explain sa wither skeleton farm natin. But sa next episode, mas chill tayo. Magbe-build lang tayo. So, for now, guys, thank you for watching at magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. And also, check out our Facebook page. Nagla-livestream ako doon minsan. Have a great day, guys. Goodbye.